Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si ex-senator Bam Aquino na siguradong panalo na, number 2 siya sa ranking. At ito yung debate ngayon kung ano bang stand ni Bam Aquino sa impeachment ni BP Sara. Boboto ba siya sa acquittal or doon siya sa conviction ni BP Sara? Okay, ito. May napanood akong Facebook reel. Nakakatuwa. Pinapasalamatan ni Bam Aquino si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Really, talagang heartfelt thanks na pasalamatan niya. Bakit? Dahil sa yung batas, yung free tertiary education program na ang main author si Bam Aquino, kailang laking pasalamat ni Bam Aquino dahil panahon ni PRRD, ang mga economic advisors ni PRRD kontra sa batas na yon, ayaw nila. Kailang ibahin natin si Tatay Digong, basta sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Dinisregard niya yung advice ng kanyang mga cabinet, economic managers. Inapprove pa rin niya yung batas. Naghanap siya ng pundo at yun na, daming nakinabang. And for that, laking pasalamat ni Bam Aquino sa Pangulong Duterte. And with this, tatalakay natin mamaya, tutulungan ba niya ngayon si BP Sara? O pabayaan lang siya? Okay, pakinggan muna natin tong payag ni Bam Aquino. Marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, million-million na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa the free college as a member of the minority. Marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, million-million na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. The free college. Ang ganda yung sinabi niyo. There are spaces, there are times wherein kailangan nating magtulungan. Yan ang tama. Okay, speaking of Bam Aquino, dati, liberal party siya. Ngayon, noong May of 2024, umalis siya sa liberal party kasi parang ayaw niya yung mga traditional na politiko sa liberal. So, karon sila ng sariling partido, yung Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino, KANP. Siya ang chairman. Kaya, nanalo siya ngayon, hindi siya member ng liberal, umalis na. Nanalo siya as chairman ng bagong partido, Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino. Okay. So, bakit siya nanalo? To me, malaking bagay yung free tertiary education program na naisabatas at naipatupad. Kaya, ang mga voters ni Bam Aquino, according to some political analysts, galing sa mga millennials, galing sa youth, yung mga nakinabang pa sa free tertiary education. Kaya, grabe ang pagtaas ng kanyang boto. Ayan, number 2 siya ngayon. So, sabi niya, there are times na kailangang magtulungan. So, noon pa lang, member siya ng minority, panahon ni PRRD, nakita niya na kung ano ang resulta ng pagtutulungan, yung cross party lines. Hindi siya PDP, liberal siya noon.
Ito naman, PDP. Ayaw ng cabinet members ng batas na yun, yung free tertiary education. Kaya lang, nangibabaw ang kabutihang loob, ang gininto ang puso ng Pangulong Duterte. Hindi niya binito, pinirma niya yon. Daming nakinabang. So, itong pasasalamat na ito ni Bam Aquino ngayon, nakikita ko na. Kung ano ang iyong itinanim, aanihin mo rin. Yan po ang batas ng buhay natin. Whatever you sow, you reap. Kaya nanalo siya ngayon dahil may magandang batas na ipinasa niya na tinulungan ni PRRD. Kasi kung hindi yon sinuporta ni PRRD, yung batas na yon, hindi niya pinanapan ng pundo, wala rin. Nung na-approve na yon, ang mga cabinet members, sabi niya, walang pundo. But yung political will ni PRRD, sabi niya, maghanap kayo. Napilitan, naghanap ang cabinet, ang finance secretary. Maghanap kayo. Yun ang gusto ng presidente. The same thing with us. Panahon ni PRRD, in-increase niya ang sweldo ng sundalo, active. Problema, kaming mga retired, kulang sa pondo, hindi kami mabigyan ng increase namin. Kasi kasama kami sa increase na doble ang sweldo ng active, doble rin yung pension namin. Sabi, walang pondo. Ganon ulit. Yung political will ni PRRD. Kaya ang daming sundalo, active and retired na ang laking utang na loob kay PRRD. Sabi niya, maghanap kayo. Hanapan nyo ng pondo. Nahanapan. Kaya, hayahay kami ngayon ng mga retired. Dinoble ni Tatay Digong. Hindi kami masyadong naghihirap. Ganon din itong tertiary education program. Dahil sa political will ni Tatay Digong, na isa katuparan, na-approve, napundohan, ang dami nakikinabang, nanalo si Bam Aquino. Pagdating nga nito kay BP Sara, ano sa tingin nyo? Pagdating sa impeachment, iko-convict niya si BP Sara? I don't think so. Plus yung usapan nila sa iglesia. Nga in-endorse siya ng iglesia, basta tutulungan niya si BP Sara. Kaya ako, kung ngayon tatanungin, Bam Aquino will vote for the acquittal of BP Sara. Okay? So, mabuhay ka, Bam Aquino. Salamat sa iyong nagawa. Libre ang tuition ng mga estudyante sa college ngayon in state colleges and universities. Salamat sa pagtutulungan nyo ni Tatay Digong. Sana tulungan mo rin si BP Sara ngayon.